yung tithes daw is parang tax, parang sa gobyerno, di ba? May mga buwis. So, share ko lang po ang mensahe na God doesn't want 10% of your money. He wants 100% of your trust. Yung tiwala natin sa Diyos, yun yung pinakakailangan niya. Di ba? Yun nga po, isip kasi ng tao, yung tithing is about parang tax siya, spiritual tax. Di ba? May iba pa na kapag na may nagsasabi o may mga turo sa mga churches, di ba, na kapag hindi ka daw nagbigay, is sinusumpa ka, ganyan. Sabi ko, hindi ganyan. Hindi po ganun yung mensahe ng Panginoon. Hindi naman din ng Diyos yung laman ng wallet natin eh. Amen? Ang pinaka-purpose, ang pinaka-kailangan ng Lord ang pinaka-kailangan ng Lord is yung heart natin. Di ba? Kasi, nung ginawa tayo ng Diyos, binigyan tayo ng free will na hindi tayo kinakontrol ng Diyos, di ba? Yan, binigyan tayo ng Lord ng free will at nais niya na piliin natin siya. Yan. Kaya naman gumawa ang Lord, kaya naman gumawa ng Lord ng pere, di ba? Pakagastos din sa sarili niya, pero hindi naman ganun yun, hindi naman ganun kasimple yun. Though, ang Diyos natin ay makapangyarihan, di ba? Pero, ang Panginoon, hindi siya gumawa ng tao para sa pilitang mahalin siya. Kasi ang pagmamahal ay hindi sa pilitan o napipilitan lang. Di ba? Kailangan natin piliin na mahalin ang Diyos. You must choose to love God. Ano bang iparating nitong, ano ba ang nais iparating ng message na to? Ito ay ang kusang loob na pagbibigay na nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Diba? Tandaan natin na ang Panginoon ang una, na ang Panginoong Jesus ang nagpakita rin, may isa siyang ginawa na kumaga parang act of tithing din. Yun yung Jesus paid the price, di ba? By His life, the ultimate tithe for you and me, di naman siya nagbayad ng kasalanan gamit pera. Nagbayad siya ng 100% ang puso niya, 100% ang laman niya, at 100% ang dugo niya. Hindi ito sa pagbibigay lang. Ito ay about sa pag-receive, sa pagtanggap natin sa pagmamahal ng Diyos, di ba? So, tayo bilang naka-receive ng pagmamahal ng Diyos, meron tayong kusang loob na magbalik, lalo na para sa gawain ng Panginoon, para mapalago itong ginagawa natin, di ba? Gaya ng sa hapon, youth service na kami. So, for me, para sa amin, isa yun sa act na dahil sa tithing is lumalago yung ating yung gawain ng Diyos. So, yun po. Tayo pong manalangin at i-ready natin ang ating puso. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Simula pagkagising namin, Lord, kayo nagbigay ng hininga ng lakas para makapunta ang bawat isa dito, Lord. Sa mga nagdaang linggo, ikaw ang nagbigay ng trabaho sa amin, lahat ng resources, Lord, ng provisions. We thank you, Lord, sa lahat. Patuloy niyo kami patawarin sa kung ano man yung nagagawa namin kasalanan, Panginoon. At baguhin niyo yung heart namin na magkaroon kami ng pusong mapagbigay, Lord, ng kusang loob na hindi ito dahil sa sarili namin gawa, kundi lahat ito ay dahil lang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming source, at kung wala ka, Panginoon, wala kami patutunguhan. Maraming salamat, Lord. Pinapanalangin ko po ang bawat ika po sa araw na ito, Panginoon, na kayo po ang nakakita ng puso ng bawat isa na naghahandog. Na hindi kami naghahandog para lamang magkaroon ng financial breakthrough, kundi naghahandog kami, Panginoon, dahil ipinabalik namin sa inyo kung ano ba yung dapat sa inyo, Panginoon. At yung tiwala na dapat na deserve nyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Hanggang sa buong araw na ito, Panginoon, kailangan mga maluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o God sa inyo pong biyaya sa aming buhay. Salamat o God sa kagandahang loob mo sa amin, Panginoon. Tunay Lord, kami lamang po ay umaasa sa inyo, Panginoon. Kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon, tunay na wala rin kami, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya maraming salamat, Panginoon. O God, maging sa mga handog na ito, patuloy po namin dalangin, O God, na tunay mong gamitin para po sa inyong kaluwalhatian. Tunay mong gamitin, Panginoon, upang magbigay ng karangalan sa inyo pong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga pusong handang magbigay. Naniniwala ako, Panginoon, na kahit kailan, O God, hindi po kayo nagkulang, Panginoon Diyos. Salamat, O God. Maging sa aming pag-aaral ng inyong salita, patuloy po naming dalangin, Lord, yung pagsama mo sa amin, O God. Dalangin namin, Lord, yung pagtuturo niyo po sa amin, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. At hayaan mo nawa, Panginoon, ay tunay, Lord, na mapagpala kami, Lord, ng inyong pong salita. Lord, huwag niyo pong hayaan, Lord, ang anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay na kalooban, ang presensya mo lamang at ang kapangyarihan mo ang tunay na maghari sa lugar na ito maging sa aming mga puso. Lord, patuloy po namin kayong sasambahin, paparangalan, pupurihan, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. So, nakakatuwa po, no? Tayo po tunay na pinagpala kasi sa linggong ito, parang ilan lang yung mga empty chairs natin, di ba? Salamat po sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon at sa ating pong pagsisimula, buksan niyo po yung Bible niyo sa Gawa 20, verse 24. Acts 20:24. Gawa 20:24, si Pablo po ang nagsasalita sa talata na ito. Basahin ko po, Gawa 20:24. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Base po sa binasa natin, si Paul po yung nagsasalita. Para sa kanya, binigyan siya ng tungkulin o ministeryo ng Panginoon. At ano po yung tungkulin na yon? Ipahayag ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Para kanino? Sa tao. Para sa atin. Or ipahayag or to testify the gospel of the grace of God. Nakaranas na po ba kayo ng kagandahang loob mula sa ibang tao? Amen. For sure, sa mga nakaranas po nun, yung taong gumawa sa inyo nun, hindi nyo siya makakalimutan. Tama. Or minsan, meron pang iba sa atin, ay tatanawin ko tong utang na loob doon sa tao na yun dahil sa ginawa niya sa akin, dahil sa kagandahang loob na ipinaranas niya sa atin. But dun po sa binasa natin, itong magandang balita tungkol sa kagandang loob na ipinapahayag ni Paul ay itinuturing niyang mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Mas mahalaga na maipahayag niya yon kaysa sa kanyang sariling buhay. Ano nga po ba ang katotohanan tungkol dito? Bakit ganun na lamang yung pagtingin ni Pablo tungkol sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus o ng ating Diyos? Ang ating pong tatalakayin is the gospel of the grace of God. Sa Tagalog po, ang magandang balita, ang kagandahang loob ng Diyos. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Diba po? Sabi po, the gospel of the grace of God. Kapag sinabi nating gospel, meaning
good news, mabuting balita. Di ba po? Good news. Sino ba naman sa atin ang hindi gustong nakakarinig ng good news? Di ba po? Kapag sinabi naman po natin grace, it means unmerited favor. Ibig sabihin po, kabutihang binigay sa atin kahit hindi naman tayo karapat-dapat. Meaning, wala kang ginawa para ma-earn mo yon o para makaranas ka ng kagandahang loob. Halimbawa po kapag isa kang estudyante, bumagsak ka sa final exam mo, bumagsak ka, tapos bigla kang nilapitan ng teacher mo, sasabihin sa'yo, bumagsak ka pero I will give you a chance na pumasa. Grace po yun. Diba? Kagandahang loob po yun ng guro. Kapag naman po isang anak, kapag sumuway ang mga anak sa magulang, imbis na parusahan, anong ginawa ng magulang? Niyakap. Pinatawad. Diba? O maging sa isang kriminal po, diba? Kapag ang isang tao pinakulong mo, dapat mong ipakulong, pero sabi mo, naaawa ka, hindi ko na ipapakulong yan. Yun po yung mercy. Kaya di siya nakulong. Pero after doon, binigyan mo pa ng pangkabuhayan, binigyan mo pa ng sariling bahay, yun po ay grasya. Hindi yun deserve ng kriminal, pero ginawa mo yun dahil sa kagandahang loob mo. Naintindihan po? Grace, wala kang ginawang mabuti o tama para makamtam o matamo ito. Binigyan ka kahit hindi ka karapat-dapat. Now po, the gospel of the grace of God, isa-summarize po natin siya sa 3 punto. Number 1 po is yung the need of grace, the provision of grace, the reception of grace. Ang pangangailangan ng kagandahang loob, ang pagkakaloob ng biyaya, at ang pagtanggap sa biyaya. Number 1 po, the need of grace. Para maunawaan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin o itong magandang balita, kailangan maunawaan natin na kailangan natin ito. Para maunawaan natin ang biyaya ng Diyos o ang grasya ng Diyos, dapat malaman natin, maunawaan natin na kailangan natin itong bagay na ito. The need of grace, pangangailangan sa biyaya. Alam niyo po, ang Biblia, tinuturo sa atin kung ano ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Amen po. Yung mga bagay po na ito ay hindi po itinago ng Panginoong Diyos. Lahat po yun ay inihayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngayon, kung yung mga bagay na ito, mga katotohanan na ito ay inihayag ng Panginoon, dapat alam mo to. Dapat alam natin to. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo to. Una, sabi po ng Bible, we are fall short of the glory of God. Diba? Sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Familiar? Yes, diba? Alam niyo po, ang Diyos ay Diyos. Amen po? Siya po ay maluwalhating Diyos. Kung siya po ay Diyos at maluwalhating Diyos, ang standard niya po ay banal. Ang standard niya po ay malinis. Ang standard niya po ay matuwid. So tayo po, bilang mga tao, tayo po ay mga makasalanan, marurumi, at masasama. At dahil doon, napakalayo talaga natin sa ating Panginoon. Hindi talaga natin kayang arukin o abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi tayo pasok doon sa kaluwalhatian o sa standard ng Panginoon. Malayo yung agwat, hindi aabot, bagsak. At dahil doon, hindi maaring ipagsama ang tao at ang Diyos. Dahil hindi pwedeng ipagsama ang banal at ang makasalanan. Kagaya ng basahan at ng puti mong damit. Hindi natin yun ginagawa.
Meron ba dito sa washing, sinasama yung basahan at saka yung pinakaputi mong damit? Hindi. Diba po? Separate po yung bagay na yun. At ay ganun din po ang kondisyon ng tao sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay hiwalay dahil sa ating mga kasalanan. Ayun po yung condition natin sa harapan ng Panginoon. Pangalawa po, we are guilty of not obeying the law. Sabi po ng Santiago 2:10, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba ay lumalabag sa buong kautusan. Sabihin nyo nga po, guilty. Lahat po tayo guilty. 'Di ba po? Yung isang nasasakdal, 'di ba po? Nagigilty siya, yung hatol sa kanya is guilty dahil meron siyang nilabag na batas. Meron siyang nilabag na utos. Ganon din po, kung sa kautusan ng Diyos, tayo po ay sumusuway, tayo po ay mga guilty. Sabi pa dito, kahit sundin mo yung lahat, pero bagsak ka sa isa, lahat yon sinuway mo na. Kahit 9/10 ka, bagsak ka pa rin. Diba? Sumuway ka pa rin. Guilty pa rin tayo. So, tayong lahat po ay guilty sa pagsuway sa utos ng Panginoon. At ang isang guilty kapag nasisiyentahan, meron pong kalakip na kaparusahan. Diba? Sa isang kriminal, kinukulong. O sa ibang bansa, pinapatay. Diba? Merong kalakip na parusa. And ganun po yung estado natin bilang mga tao sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay mga guilty. Tayo po ay mga nasasaktan. Sunod po, tayo po ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Patay dahil sa kasalanan. Hindi po physical, alam po natin yun, kundi po spiritual. Ibig sabihin, walang ugnayan sa Diyos. Walang relasyon sa Panginoong Jesus. At dahil walang ugnayan, walang relasyon, mauuwi po ito sa walang hanggang buhay na kamatayan. Yun po yung magdusa na hindi kasama ang Panginoon magpa walang hanggan. Hindi lamang po pagdurusa dito sa lupa, kundi pagdurusa sa walang hanggan. Next po, we are separated from God because of iniquities. Sabi po ng Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi kayo marinig. Hiwalay daw tayo sa Panginoon dahil sa ating mga kasamaan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit hindi natin siya makilala. Hindi natin siya makita. O kahit tayo man din po ay hindi tayo marinig ng Panginoon. Kahit dahil tayo po ay hiwalay sa Diyos. Ano po ang pinakaugat? Walang iba po kundi ang kasalanan. Yung ating mga kasamaan. Diba? So, next po, sabi po, our righteousness are like filthy rags. Sabi po ng Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Dalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sabi po, tayo po ay marurumi sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, nitingnan man lang ng Diyos, hindi tayo kaaya-aya. Diba po? May nag-e-enjoy po ba ditong tumingin sa mga maruruming bagay?
Hindi, di ba? Ganon din ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Dahil tayo ay mga marurumi dahil sa ating mga kasalanan. At ganun po ang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Sabi po, kahit gumawa tayo ng mabuti, ang katulad lang po nun ay mga maruruming basahan. Ibig sabihin, useless po. Wala pong kwenta. Ito po, muli yung katayuan natin sa harapan ng Panginoon at ganun po dinidescribe ng Bible kung sino tayo sa Kanya pong harapan. Now, ano po yung pinapahayag ng mga talatang ito? Ano po yung dating o ano yung gustong ipahayag sa atin ng mga katotohanan na ito? Number 1 po, we must all plead guilty. We must all plead guilty. Ibig sabihin, kung gano'n yung sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon, aminin natin na tayo ay nagkasala. Aminin natin na tayo po ay guilty sa harapan ng Panginoon. Aminin natin na tayo po ay makasalanan. Kasi lahat po tayong mga tao ay accountable sa kasalanang mga ginawa natin. Kung ganun po, we cannot demand sa ating Panginoon na, Lord, pag namatay ako, papasok ako ng langit Kasi mabait naman ako Kasi nabuhay naman ako na wala akong tinatapakan na kung sinong tao. In fact, mahilig nga ako tumulong. Hindi po. You are still guilty. Sabi po, kahit pagsamasamahin man ng tao yung kanyang mga mabubuting gawa, hindi pa rin po yun sapat para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po? Andyan pa po ba kayo? Amen. So, ano po yung pinapahayag sa atin ng mga talatang ito? Our sins have separated us from God. If separate tayo sa Lord, wala tayong magagawa, tayo ay mga patay. Alam niyo po, maging yung ating mga panalangin ay hindi po maririnig ng Panginoon. Kahit anong iyak, kahit anong haba ng ating mga panalangin, hindi po yan makakarating o hindi po yan maririnig ng Panginoon. Kasi sabi po ng 1 Peter 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. Next po, as sinners, we cannot accomplish the removal of our guilt on our own. Bilang mga kasalanan po, wala tayong magagawa. Hindi natin kayang tanggalin yung kasalanan na nasa atin. Hindi natin kayang ipawalang sala yung ating mga sarili. At yung guilt na po ito, hindi po natin siya maaaring takbuhan. Amen po. Kagaya nung isang kriminal, kapag siya ay found guilty, hindi niya yun pwedeng takasan. Kasi kahit saan man siya magpunta, huhulihin at huhulihin siya. Hahabulin at hahabulin siya. Dahil hindi niya kayang sisyentahan ang kanyang sarili. Ngayon po, tayo po ay makasalanan at kailangan ng kapatawaran. Kailangan ng kaligtasan at kailangan ng saving grace ng ating Panginoon. Now, ang question sa atin, why do many people not respond to God's saving grace? Bakit maraming tao ang hindi nagre-respond doon sa kagandahang loob na kaligtasan ng ating Panginoon? Sa tingin niyo po, bakit? Maybe, some of them do not understand the need of grace. Marahil, ang iba sa kanila ay hindi nila nauunawaan na kailangan nila ang kagandahang loob ng Diyos. Marahil kinoconsider nila ang kanilang sarili bilang mga mabuti, di ba po? O bilang mga moral,
bilang mga mababait, kaya hindi nila ina-accept yung saving grace ng ating Panginoong Diyos. But kung babasahin po natin sa Biblia, maraming karakter ang nagpakita ng kabutihan, ng pagiging relihiyoso, pero lahat ng yon hindi po naging susi para po sila ay magkaroon ng kaligtasan. Isa po dyan si Nicodemus na isang guro ng kautusan. Maging siya na kahit isang guro nagtatanong sa Panginoong Hesus, paano ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Even mga pariseyo, mga relihiyoso, pero palaging nare-rebuke ng Panginoong Hesus. Kung maalala niyo yung kwento ng isang binatang mayaman, yung batang lalaki na perfect siya sa pagsunod sa kautusan. Pero kahit na, hindi niya matatagpuan ang kaligtasan sa mga gawa na ginawa niya, kundi sa pananampalataya at pagsunod lamang po sa Panginoong Hesukristo. Maging si Pablo po, na isang magaling na pariseo, magandang family background, di ba po? Maging siya, sinasabi niya, umaasa lang siya sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Now, anong magagawa natin? May magagawa po ba kaya tayo? The answer po is wala. That's why we need the grace of God. I need the grace of God. Kailangan ko ang kagandahang loob ng Diyos sa aking buhay. Sabihin mo, I need grace. Sabihin mo sa katabi mo, you need the grace of God. Alam niyo po, hindi niyo po marirealize na kailangan niyo ang Panginoong Hesukristo kung hindi mo makikita sa sarili mo na tayo po ay hopeless. Hindi mo marirealize na kailangan mo ang grasya ng Panginoon kung iniisip mong kaya ko naman. Na hindi ko kailangan yan. Amen po. Kagaya po ng tubig, hindi ka hihingi ng tubig hanggat hindi ka nauuhaw. Hanggat hindi mo gustong uminom. Diba? Ganon din po. We need to understand na kailangan natin ang grasya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po. Amen. Next point po is the provision of grace. Kanina po, the need of grace. Diba nakita natin, kailangan natin yung biyaya ng Panginoon dahil sa estado o condition natin sa harapan ng Panginoon. Ngayon naman po, the provision of grace. Pagkakaloob ng biyaya. Alam niyo po, kanina dahil we need grace, dahil kailangan natin yung kagandahang loob ng Diyos, God provided the grace. Diba napakasimple lang po ng equation kung titingnan natin. Kailangan mo, okay, ibibigay ko sa iyo. Diba? Nakikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin pong ating mga buhay. He provided the grace out of love o dahil po sa kanyang pag-ibig. Do you know that God loves you? Alam niyo po ba na mahal kayo ng Panginoon? At ayun po yung dahilan, kaya ipinagkaloob niya yung biyaya na atin pong kailangan. Sabi po ng 1 John 4:9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, paano daw po sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang kaisang-isang anak na si Hesukristo. Bakit? Para tayo daw po ay magkaroon ng buhay na para po tayo ay magkaroon ng buhay. Kasi ayaw ng Diyos na tayo po ay manatiling patay. Total, wala tayong pag-asa, wala tayong magagawa para sa ating sarili. Ngunit dahil tayo ay minahal ng Panginoon, sabi ng God, ito ang anak ko.
ibibigay ko sa inyo ang kaisa-isa kong anak para ikaw ay hindi manatiling patay, para ikaw ay magkaroon ng buhay. The question is, tingin nyo ba good news ito? Amen. Isa pong magandang balita ang katotohanan na ito na ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak para po sa ating mga kasalanan. Sabi po ng 1 John 4:10, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Alam niyo po, ito ang real love. Sabi po dito, hindi sa mahal mo ang Diyos, hindi sa minamahal mo ang Diyos, kundi ang totoong pag-ibig, ang Diyos mismo ang nagmahal sa atin. Nung sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak para maging handog para sa ating kapatawaran. Alam niyo po, yung handog dyan, sa English translation po, ito po yung propitiation. Pag sinabi po nating propitiation is a sacrifice designed to appease. Sa Tagalog po, pampalubag loob para magkaroon ng kapayapaan sa dalawang partido. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos, ang Panginoong Jesus, yung hinandog niya, ang Panginoong Jesus, yung kanya pong propitiation para po magkaroon po ng peace between sa tao at sa Diyos. Amen po. Amen. Para po tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran. The provision of grace out of His love, ngayon naman po out of justice. He provided the grace out of justice. God has provided His Son. Alam niyo po, dahil sa kanyang katarungan, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pambayad. Para matugunan po yung hustisya. At dahil ang Diyos po natin ay isang matuwid na Diyos, isa pong makatarungan na Diyos, ibinigay niya yung sarili niyang anak para maging manunubos natin. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay mapawalang sala. Yes, mahal tayo ng Panginoon. Nais niyang hindi tayo mapahamak, and at the same time, hindi niya maaaring baliwalain yung mga kasalanang ginawa natin. Hindi niya kayang baliwalain yung ating mga karumihan. Kasi nga sabi kanina, we are fall short doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. That's why He made a solution. Siya mismo ang gumawa ng solusyon para tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Sabi po ng Romans 3:24-26, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Alam niyo po, ganito po nag-work ang grace ng Panginoon o ang kagandahang loob ng Diyos. Una po, ang hustisya ng Diyos ay kailangan ng propitiation, kailangan ng handog, kailangan ng pagpapalubag loob, kailangan may magbayad, kailangan may mag-sacrifice. Dahil wala tayong capacity na gawin yon para sa sarili natin, ngunit dahil mahal tayo ng Panginoon, sige, anak ko na lang. Anak ko na lang yung ibibigay ko yon. At dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, naging sapat lahat. Naging sapat lahat
yung kanyang pagkamatay para tayo po ay mapawalang sala. Kumbaga, ito po ay paid in full. Binayaran ng buo. Diba po? Halimbawa po, kung ikaw po ay lubog sa utang, sobrang hopeless mo, lahat nilapitan mo na, tapos kahit kani-kanino, may malaki kang utang, wala ka nang malapitan, biglang may kakalabit sa'yo, biglang may lalapit sa'yo, sasabihin sa'yo, okay na, bayad na lahat ng inutang mo. Pwede ka nang umutang ulit. Hindi po. Bayad na yung lahat ng inutang mo. Di ba sobrang relief nung mararamdaman natin yun, no? Nawala na yung stress natin, nawala na yung lahat ng iniisip natin. Ganun po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Binayaran niya ng lahat. At salamat po dahil pong lahat yun sa grace ng Panginoon. Sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Marahil ang iba sa atin hindi aware sa katotohanan na ito. Dahil iniisip nila, baka sobra naman akong makasalanan para makatanggap ng kagandahang loob ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, kagandahang loob nga hindi ito nakatukoy sa'yo, hindi ito nakabase sa'yo. Hindi nakabase kung sino ka, anong ginawa mo, anong kaya mong gawin. Nakabase yun sa kagandahang loob ng ating Diyos. And God's desire na lahat ng tao ay malaman yung katotohanan nito. Malaman yung katotohanan na meron po siyang hinanda. Malaman yung magandang balita na ito. Sabi po ng unang Timoteo 2:4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Nais niyang malaman ng lahat ng tao na malaman ang katotohanan ito. Alam niyo po, God's desire is maranasan natin, ng pamilya natin, ng mga tao sa paligid natin, yung kanya pong kagandahang loob. Na hindi po nakabase sa sarili natin, kundi nakabase po sa kung sino ang ating Diyos. Amen po. Amen. And then lastly po, the reception of grace. Ang pagtanggap sa grasya. Of course, kailangan po nating tanggapin yung mga katotohanan na ito. At sabi po dito, receiving God's saving grace requires obedience. Sabihin nyo nga po, obedience. Sa ating pagtanggap ng kagandahang loob mula sa Diyos, kinakailangan po natin ng pagsunod sa ating pong Diyos. Sabi po ng Hebreo 5:8-9, kahit na siya'y anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kahit ang Panginoong Hesus po ay obedient sa Diyos Ama. Sabi, next po, at nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Si Jesus po, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutong maging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis. Si Jesus na sa Kanya nagmula ang ating kaligtasan at ang taong nagkaroon ng kaligtasan ay maging masunurin sa Kanya. Amen po. Ang mga taong nagkaroon ng kaligtasan sa Kanya po ay masunurin. Amen po. At ito po ay isa sa mga katangian ng mga taong ligtas. Mga taong tumanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Sila po o tayo po ay mga masunurin. And obedience includes, number 1 po, pagtitiwala sa Panginoong Hesus na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Ang pagsunod po natin, nakapaloob po dito yung pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan.
Pangalawa po, pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ibang tao. Ano naman na yun, kapag naka-receive tayo ng grace sa ating Panginoon, di ba po kapag may mga mabubuting bagay tayong natatanggap, hindi natin maiwasan na ipahayag yung bagay na to. So kung tayo po ay tumanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon, atin po itong ipahayag sa ibang tao. Obedience includes pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Nagsisi na po ba tayo? Nagsisi na po ba tayo sa ating mga kasalanan? Tinalikuran na po ba natin yung ating mga kasalanan? Paglilibing sa sarili kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pagbautismo. Ibig sabihin po dito, nilibing mo na yung dating ikaw, kundi ikaw ngayon ay namumuhay sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Amen po. Take note po na ang obedience has nothing to do with earning or meriting salvation. Ang kaligtasan po natin ay pure na biyaya mula sa Panginoon o galing sa kagandahang loob ng Diyos. Salvation is by grace and not by our works. Kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil tayo po ay Kanyang niligtas. Amen po. Hindi tayo susunod para maligtas. Sumusunod po tayo dahil tayo po ay niligtas ng Diyos. Amen? Sabi po ng Titus 3:4-5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, malinaw po, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Nahabag lang ang Diyos. But in reality, hindi po tayo yun. Wala tayong ginawa, wala po tayong kinalaman. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Kapag ang isang makasalanan po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus at siya po ay nabautismuhan, siya po ay kaisa na ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi po ng Romans 6:3-5, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang isa pong makasalanan na sumampalataya sa Panginoong Hesus at nagkaroon ng kaligtasan, siya po ay dinamitan din ng Panginoong Hesus ng bagong damitan ay ng bagong kasuotan. Kaya maaari na siyang makibahagi sa mga pagpapala na posible niyang maranasan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sabi po ng Galatia 3:26-27, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit na kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Amen po. Amen. Lahat ng po yan, maaari nating ma-enjoy yung lahat ng biyaya ng Panginoon dahil lang po sa kagandahang loob ng Diyos. Uulitin ko po, wala tayong ginawa. Wala tayong ginawa. Bilang conclusion po, sabi po, itinalaga ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pagsisisi. Sa pagbabautismo kay Kristo, matatamasa natin ang kanyang kagandahang loob.
Nakita po natin na sa umpisa ng ating pag-aaral, yung ministeryo ni Pablo. Kaya pala ganun na lang. Kaya pala ganun na lang ang pagtingin at effort, yung pagpapagal ni Pablo para maipahayag yung katotohanan na ito. Kasi tunay nga naman, isa po itong magandang balita. Yung kagandahan ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Ngayon, sabi po ni Pedro sa 1 Peter 5:12, I have written and sent this short letter to you with the help of Silas, whom I commend to you as a faithful brother. My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God's grace for you. Stand firm in this grace. Sa Tagalog po, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silas na isa nating kapatid at lubos kong ng pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito ang kagandahang loob ng Diyos. Manatili kayo sa pagpapalang ito. Stand firm in this grace o manatili tayo sa kagandahang loob, sa pagpapalang ito. Now, the question po para sa bawat isa, natanggap mo na ba ang kagandahang loob ng Diyos? Nakatayo ka ba o nananatili ka sa kagandahang loob ng Diyos? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Lord na napakabuti mo, O God, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa kagandahang loob mo sa buhay namin. Salamat, Lord, sa lahat po ng ginawa niyo sa aming Panginoon. Tunay, Lord, sino ba naman kami, Panginoon, para mag-receive, Lord, ng ganitong kabuting bagay, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat po. Tunay, Lord, na inaamin namin, Lord, anuman yung aming gawin, Panginoon, hindi to makakaabot sa kaluwalhatian mo. But salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maaari po kaming makatayo, O God, sa inyo pong presensya. Maaari naming ma-enjoy, Lord, yung kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po. Lord, patuloy kong dalangin na help us, Lord, to really appreciate, Lord, yung ginawa niyo po sa amin, Panginoon. Help us, Lord, na mag-surrender kami sa inyo, Lord, ng buong puso, buong buhay namin, Panginoon. Kasi truly deserve mo, O God, yung lahat po sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain yung bawat isa. At sa amin pong pagpapatuloy, kayo lamang po ang tunay na maluwalhati at maitaas, maging makilala namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.